Dear Admin, ako po si Monica. 32 years old, isang simpleng misis mula Pampanga. Hindi ko po akalaing darating ang panahon na isusulat ko ang kwento kong ito dahil habang ginagawa ko ang liham na ito, pakiramdam ko hanggang ngayon ay hinuhusgahan ko pa rin ang sarili ko sa lahat ng nangyari sa buhay ko. 7 taon na po kaming kasal ng asawa kong si Ralph. Noong una, masasabi kong masaya naman kami. Hindi man marangya ang buhay, kampante akong kakayanin namin basta magkasama kami. Construction worker si Ralph. Kapag may proyekto, okay ang kita niya. Pero kapag wala, ilang linggo o minsan buwan siyang tambay sa bahay. Habang tumatagal, doon ko unti-unting nakita ang mga bisyo niyang dati ay hindi ko gaanong pinapansin. Nagsimula iyon sa simpleng inuman kasama barkada hanggang sa nasundan ng sugal, tungits at sabong. Kapag natatalo, doon siya nagiging mainitin ng ulo. Hindi naman niya ako sinasaktan, pero ramdam kong unti-unti na siyang nawawala bilang responsableng asawa. Mas masakit pa roon, ilang taon na kaming nagsasama, pero hindi pa rin kami magkaanak. Nagpatingin na kami noon sa doktor at sinabi nilang mahina raw ang posibilidad na mabuntis ako. Kailangan pa raw ng gamutan at malaking gastos kung gusto naming magkaanak. Tinanggap ko naman yon kahit masakit. Ang nasa isip ko noon, baka hindi pa ito ang tamang panahon. Pero habang tumatagal, parang nawawalan na rin ng gana si Ralph sa buhay namin. Kapag wala siyang trabaho, halos buong araw siyang nasa labas. Minsan madaling araw na umuuwi at amoy alak pa. Ako naman, naiwan sa bahay na punong-puno ng pangamba. Dumating sa punto na ako na mismo ang napagod. Napagod akong umasa. Napagod akong maghintay. Napagod akong mangarap ng kaming dalawa lang ako ang lumalaban. Hanggang isang araw, may kakilala akong recruiter na nag-alok sa akin ng trabaho bilang domestic helper sa Pakistan. Noong una, natakot ako. Pakistan agad ang pumasok sa isip ko. Ibang kultura, ibang relihiyon, ibang bansa. Hindi rin yung karaniwang puntahan ng mga OFW na babae kumpara sa Hong Kong o Middle East. Pero sabi ng recruiter, mabait daw ang magiging amo ko at maayos ang pasahod. Libre rin ang tirahan at pagkain. Kapag nakaipon daw ako ng 2 taon, baka makapagpatayo na kami ng maliit na tindahan at makabayad sa lupang hinuhulugan namin. Noong una, si Ralph pa ang nag-udyok sa akin. Minsan lang to, Monica. Tiis lang muna tayo. Pagbalik mo makakaahon na tayo. Gustong-gusto kong maniwala sa kanya. Kaya kahit mabigat sa dibdib, pumirma ako ng kontrata. Hanggang dumating ang araw ng pag-alis ko. Hindi ko makakalimutan ang pakiramdam habang nasa airport ako noon. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko. Takot, lungkot, kaba, at konting pag-asa. Yumakap si Ralph sa akin bago ako pumasok sa imigrasyon. Mag-iingat ka doon ha. Ako na bahala dito. Tumango lang ako habang pinipigilan ang luha ko. Hindi ko alam na ang mga salitang yun pala ang isa sa pinakamalaking kasinungalingang maririnig ko sa buhay ko. Mahaba ang naging biyahe ko papuntang Pakistan. At nang makarating ako roon, ibang mundo agad ang bumungad sa akin. Mainit ang hangin, tahimik ang paligid. Halos lahat ng tao ay istrikto ang itsura. Kinakabahan ako habang hinihintay ang susundo sa akin sa airport hanggang sa may lalaking lumapit. Matangkad siya. May balbas. Nakaputing long sleeves at tahimik lang ang aura. Monica? Mahina akong tumango. I am Amir. Siya ang magiging amo ko. Hindi siya mukhang nakakatakot. Pero may kakaiba sa mga mata niya. Parang may malalim siyang lungkot na matagal nang kinikimkim. Habang nasa sasakyan kami, halos wala siyang sinasabi. Paminsan-minsan lang siyang nagtatanong kung okay lang ako o kung gutom ba ako. Pagdating namin sa bahay niya, lalo akong namangha. Malaki ang bahay pero sobrang tahimik. Parang walang buhay, walang bata, walang asawa. Walang ibang tao kundi kaming dalawa. Doon ko nalaman na byudo pala si Amir.
4 years nang patay ang asawa niya at wala silang naging anak. May furniture business siya at madalas nasa bahay lang habang minomonitor ang mga tauhan niya sa workshop at showroom. Simula noon, nagsimula ang buhay ko bilang isang OFW sa Pakistan. Gigising ako ng maaga para maglinis ng buong bahay, magluto ng almusal, maglaba, magtupi ng damit, at minsan tinutulungan ko rin siya sa pag-ayos ng ilang documents para sa negosyo niya. Tahimik lang si Amir. Hindi siya katulad ng ibang among naririnig ko sa kwento ng mga OFW. Hindi siya sumisigaw. Hindi siya bastos. Hindi rin siya mahilig mag-utos ng sobra. Pero kahit mabait siya, ramdam ko pa rin ang lungkot sa bahay na yon. At siguro, pareho kaming malungkot. Tuwing gabi bago ako matulog, tumatawag ako kay Ralph. Nung una, sweet pa siya. Miss na kita. Mag-ipon tayo ha? Pagbalik mo magnenegosyo tayo. Pero habang lumilipas ang mga linggo, napansin kong parang nagbabago siya. Minsan hindi agad nagre-reply. Minsan lasing kapag nagvi-video call. At minsan parang wala na siyang gana kausap ako. Pero pinipilit kong huwag magduda. Iniisip ko na lang na siguro nahihirapan din siya habang malayo ako. Hanggang isang gabi matapos kong ihain ang hapunan ni Amir, tahimik lang siyang nakaupo habang umiinom ng tsaa. Bigla niya akong tinignan. Monica? Yes, sir? Tahimik muna siya ng ilang segundo bago nagsalita. You work very hard. Napayuko lang ako. Thank you, sir. Pero hindi doon nagtapos ang usapan. Dahan-dahan niyang inilapag ang tasa ng tsaa sa mesa bago muling tumingin sa akin. At sa unang pagkakataon mula nang makarating ako sa Pakistan, may kakaiba akong naramdaman sa paraan ng pagtitig niya sa akin. Monica, do you need more money? Hindi ko agad nasagot ang tanong ni Amir noong gabing iyon. Para akong natigilan habang nakatayo sa gilid ng mesa. Tahimik ang buong bahay at tanging tunog lang ng aircon ang naririnig ko. Hindi ko maintindihan kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Monica, do you need more money? Mahina akong napalunok bago sumagot. For my family po. Tahimik siyang tumango habang nakatitig sa akin. Hindi bastos ang tingin niya. Hindi rin yung tipo ng matang puno agad ng pagnanasa. Mas parang seryoso siya. Para bang matagal niya nang iniisip ang sasabihin niya. I see you working too hard. I want to help you. Hindi ako agad nakasagot. Ramdam kong may ibang ibig sabihin ang mga salitang yon, pero pilit kong iniiwasan sa isip ko. How, sir? Doon siya bahagyang sumandal sa upuan bago marahang nagsalita. If you agree, you can stay closer to me, not only as domestic helper. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Biglang nanlamig ang buo kong katawan. Hindi ko man diretsahang marinig ang salitang gusto niyang sabihin. Alam kong malinaw ang ibig niyang ipahiwatig. Napatitig ako sa sahig habang nagulo ang isip ko. Sa isang banda, gusto kong tumanggi agad. May asawa ako. Kasal ako kay Ralph. Kahit maraming problema ang marriage namin, alam kong mali ang papasukin ko. Pero kasabay noon, biglang pumasok sa isip ko ang mga bayarin sa Pilipinas. Ang lupang hinuhulugan namin. Ang mga gabing halos hindi ako makatulog kakaisip kung paano kami makakaahon sa hirap. At higit sa lahat, ang pagod kong magpakatatag mag-isa. Sir, I have husband. Mahina kong sabi, tumango lang siya. I know, but I also know you are lonely. Parang may kung anong tumama sa dibdib ko nang marinig ko yon. Hindi ko alam kung paano niya nabasa ang lungkot na pilit kong itinatago. Tahimik kaming dalawa ng ilang segundo hanggang muli siyang nagsalita. I will not force you, Monica. But if you stay with me, I will take care of you. I will give you extra money every month. Doon ako tuluyang nagulo. Hindi ko alam kung dahil ba sa pera o dahil sa paraan ng pagsasalita niya. Walang yabang, walang pamimilit. Para bang mas importante pa sa kanya
ang maramdaman kong ligtas kaysa sa kahit ano paman. Pero habang nakatayo ako roon, paulit-ulit kong naaalala si Ralph, ang asawa kong iniwan ko sa Pilipinas, ang pangarap naming maliit na tindahan, ang bahay na gusto sana naming maipatayo. Pero kasabay din noon ang mga gabing lasing siyang kausap ko sa video call. Ang mga panahong parang wala na siyang pakialam sa akin. At sa unang pagkakataon simula nang umalis ako ng Pilipinas, napaisip ako, paano naman ako? Paano naman ang pagod ko? Paano naman ang lungkot ko? Hindi ko namalayang tumulo na pala ang luha ko. Napatayo si Amir at marahang lumapit sa akin. Monica. Hindi niya ako hinawakan agad. Nakatayo lang siya sa harapan ko habang naghihintay ng sagot ko. At sa huli, mahina akong tumango. I will accept. Halos pabulong kong sabi, hindi ko alam kung tama ba ang ginawa ko noon. Ang alam ko lang, pagod na akong maging matatag. Marahan niyang hinawakan ang kamay ko. Mainit ang palad niya. Magaan, hindi nakakatakot. At doon nagsimula ang kasunduang hindi ko akalaing babago sa buong buhay ko. Hindi naging marahas ang unang gabi namin. Mas nakakagulat pa nga dahil sobrang tahimik niya. Para bang iniingatan niya ako. Naupo lang kami sa sala habang magkatabi. Paminsan-minsan, hinahaplos niya ang buhok ko habang nakasandal ako sa balikat niya. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko noon. May guilt, may kaba, pero may kakaibang ginhawa rin. Parang pagkatapos ng mahabang panahon, may taong gustong damayan ang pagod ko. Nang unang beses niya akong halikan, pumikit ako. Hindi dahil gusto kong kalimutan si Ralph, kundi dahil ayokong isipin kung gaano ako kalungkot bago dumating si Amir. At noong gabing yon, tuluyan akong bumigay. Pagkatapos ng lahat, tahimik lang kaming magkatabi habang nakahiga sa sala. Nakatingin ako sa kisame habang pilit inuusig ng konsensya ko ang sarili ko. Ano bang ginagawa ko? Ano nang nangyayari sa akin? Pero habang iniisip ko yon, marahan akong niyakap ni Amir mula sa likod. You are safe here, Monica. Simpleng salita lang yon, pero hindi ko alam kung bakit halos maiyak ako nang marinig ko yon. Ilang buwan na akong OFW noon, pero iyon ang unang beses na may nagsabi sa akin na ligtas ako. Kinabukasan, sobrang bigat ng pakiramdam ko habang naglilinis ng bahay. Pakiramdam ko makikita agad sa mukha ko ang ginawa namin kagabi. Pero laking gulat ko nang normal lang ang kilos ni Amir. Hindi siya bastos. Hindi nagyayabang. Hindi rin niya ako tinrato na parang gamit. Sa halip, mas naging maalaga pa siya. Kapag napapagod ako sa paglalaba, tutulungan niya akong buhatin ang basket. Kapag gabi naman at alam niyang puyat ako, siya mismo ang nagtitimpla ng tsaa para sa akin. Unti-unti, mas lalo akong naguguluhan. Dahil habang tumatagal, mas ramdam ko ang pag-aalaga ni Amir kaysa sa sarili kong asawa. Samantalang si Ralph, mas lalo namang nagiging malamig sa mga tawag namin. Minsan hindi siya sumasagot. Minsan puro inom ang nasa background. At minsan parang istorbo pa ako kapag tumatawag. Pero kay Amir, pakiramdam ko nakikita niya ako. Hindi bilang domestic helper, hindi bilang OFW, kundi bilang babae. At iyon ang pinakakinatakot ko. Dahil habang lumilipas ang mga gabi sa bahay na yon, unti-unti kong nararamdaman na hindi na lang pera ang dahilan kung bakit ako nananatili sa tabi niya. May mas delikado nang nabubuo sa puso ko para kay Amir. Lumipas ang ilang linggo matapos ang gabing unang may nangyari sa amin ni Amir. Akala ko pagkatapos noon, magiging awkward na ang lahat sa bahay, pero kabaliktaran ang nangyari. Mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa. At habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman na hindi na lang simpleng kasunduan ang meron sa pagitan namin. Tuwing umaga, sabay na kaming nagkakape sa kusina bago siya magsimula sa trabaho niya online. Kapag naman gabi,
Madalas niya akong yayain sa veranda para uminom ng tsaa habang nagkukwentuhan tungkol sa buhay. Unti-unti kong nakilala ang totoong Amir. Tahimik siya pero maalaga. Mahinahon magsalita. At higit sa lahat, marunong makinig. Hindi tulad ni Ralph na madalas puro sarili lang ang iniisip. Minsan habang magkatabi kaming nakaupo sa veranda, bigla niya akong tinanong, "Monica, are you happy in the Philippines before?" Hindi ako agad nakasagot. Matagal kong pinag-isipan bago ako napangiti ng mapait. I thought I was happy. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin. "You still love your husband?" Parang may kumurot sa dibdib ko sa tanong niyang yon. Mahal ko pa ba si Ralph? Hindi ko alam. Siguro mahal ko pa rin ang alaala ng lalaking pinakasalan ko noon. Pero habang tumatagal, pakiramdam ko ibang tao na ang naiwan ko sa Pilipinas. Maybe, mahina akong sagot. Tumango lang si Amir, pero ramdam kong may lungkot sa mga mata niya. Nang gabing iyon, habang papasok na sana ako sa kwarto ko, bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Mainit ang palad niya. Dahan-dahan niya akong inilapit sa kanya hanggang magkalapit na halos ang mga mukha namin. "Stay with me tonight." Mahina lang ang boses niya, pero parang diretsong tumama sa puso ko. Hindi ako agad nakasagot. Pero noong marahan niyang haplusin ang pisngi ko, doon ko naramdaman ang matinding pangungulila na matagal ko nang kinikimkim. Unti-unti niyang inilapit ang labi niya sa noo ko bago bumaba sa pisngi ko. Ramdam ko ang marahan niyang paghinga habang nakayakap siya sa bewang ko. At nang tuluyan niyang halikan ang labi ko, doon ako napapikit. Mas mahaba ang halik namin ng gabing yon. Mas mainit, mas malalim, mas emosyonal. Hindi na yung katulad nung una na puno ng kaba at guilt. Sa pagkakataong yon, pakiramdam ko gusto ko na rin siyang maramdaman. Mahigpit niya akong niyakap habang marahan akong isinandal sa dibdib niya. Ramdam ko ang tibok ng puso niya habang dahan-dahan niyang hinahaplos ang likod ko. "Monica." Bulong niya sa tenga ko. Parang nanghina ang mga tuhod ko sa paraan ng pagkakasabi niya ng pangalan ko. Dinala niya ako sa kwarto niya nang walang pagmamadali. Hindi siya agresibo. Para bang bawat haplos niya ay may kasamang pag-iingat. Habang magkatabi kami sa kama, hindi niya agad ako hinalikan ulit. Sa halip, marahan niyang inayos ang buhok ko habang nakatitig lang sa akin. "You are beautiful." Hindi ko maalala kung kailan huling may nagsabi sa akin yan. At sa totoo lang, halos maiyak ako nang marinig ko yon. Unti-unti niya akong hinalikan muli. Mas mabagal, mas malambing. Ang mga kamay niya marahang dumudulas sa braso ko hanggang bewang habang mas lalo akong napapalapit sa kanya. Ramdam ng katawan ko ang tigas ng kargada ni Sir. Hanggang bigla niyang pinasok sa loob ko ang talong niya admin. Grabe, napaatras ako bigla. Hindi naman kahabaan ang batota ni Sir, pero malaki talaga ito. Pakiramdam ko pa nga parang napunit ang kuweba ko. Labas-pasok ito sa kuweba ko habang hinahalikan niya ang dibdib ko admin. Basang-basa na ako at napapaungol sa sobrang sarap. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang init at dami ng tamod ni Sir nung pinutok niya ito sa loob ng kuweba ko. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, pakiramdam ko babae ako. Hindi obligasyon, hindi tagapagpadala ng pera, hindi asawa ng lalaking puro bisyo, kundi babaeng gustong mahalin. At nang gabing iyon, buong puso kong ibinigay ang sarili ko kay Amir. Pagkatapos ng gabing iyon, lalo akong naging attached sa kanya. Pero habang lumalalim ang relasyon namin, doon din nagsimulang masira ang natitira kong tiwala kay Ralph. Isang hapon habang naglalaba ako ng mga kurtina, biglang tumawag ang kapatid kong si Christy. "Ate, may sasabihin sana ako pero huwag ka sanang mabibigla." Kinabahan agad ako. "Bakit? Anong nangyari?" Tahimik muna siya bago nagsalita. "Ate, hindi pala hinuhulugan ni Kuya Ralph yung lupa." Parang biglang tumigil ang mundo ko.
Matagal na raw walang bayad, tapos lagi pa raw nakikitang lasing at nagsusugal sa bayan. Nanginig ang mga kamay ko habang hawak ang cellphone. Pakiramdam ko binagsakan ako ng napakabigat na bato. Lahat ng pagod ko, lahat ng sakripisyo ko, lahat ng gabing umiiyak ako sa pangungulila. Nilulustay lang pala ni Ralph. Ate, may utang na rin daw siya sa tindahan ni Aling Mercy. Hindi na ako nakasagot. Unti-unti akong napaupo sa sahig habang umiiyak. At sa unang pagkakataon, simula nang maging OFW ako, pakiramdam ko tuluyan nang nabasag ang puso ko. Kinagabihan, hindi ko na itago kay Amir ang pag-iyak ko. Habang naghahain ako ng hapunan, napansin niyang namumugto ang mga mata ko. Monica, what happened? Doon ko na tuluyang sinabi ang lahat. Tungkol sa lupa, sa pagsusugal ni Ralph, sa mga utang, sa mga kasinungalingan. Tahimik lang siyang nakikinig habang umiiyak ako sa harapan niya. At nang matapos ako, marahan niya akong niyakap. Hindi siya nagsalita agad. Hinayaan niya muna akong umiyak sa dibdib niya habang marahan niyang hinihimas ang likod ko. You don't deserve this, mahina niyang sabi. Doon ako lalong napaiyak. Dahil sa unang pagkakataon, may taong nakakaintindi ng sakit ko. At habang yakap niya ako, ng gabing iyon, mas lalo kong naramdaman ang delikadong katotohanan. Unti-unti na akong nahuhulog kay Amir. Pagkatapos kong malaman ang katotohanan tungkol kay Ralph, pakiramdam ko tuluyan nang nagbago ang tingin ko sa asawa ko. Habang tumatagal, mas lalo kong naiisip lahat ng sakripisyong ginawa ko para sa kanya, habang siya naman ay walang ibang ginawa kundi lustayin ang perang pinaghihirapan ko dito sa Pakistan. Sa bawat gabing umiiyak ako sa kwarto ko dahil sa pagod at pangungulila, siya pala ay nasa inuman, nagsusugal at nagpapakasaya kasama ang barkada niya. Pero sa kabila ng lahat, hindi ko pa rin kayang basta putulin ang pagmamahal ko sa kanya. Asawa ko pa rin siya. Siya pa rin ang lalaking pinakasalan ko sa harap ng altar. At iyon ang dahilan kung bakit habang mas lalo akong napapalapit kay Amir, mas lalo rin akong inuusig ng konsensya ko. Isang gabi pagkatapos naming maghapunan, niyaya ako ni Amir sa hardin sa likod ng bahay. Tahimik ang paligid at malamig ang hangin. Nakaupo lang kami habang umiinom ng tsaa. Hindi ko namalayang kanina pa pala siya nakatingin sa akin. You are thinking too much again, mahina niyang sabi. Napangiti ako ng pilit. I'm trying not to. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin hanggang magkadikit na halos ang mga balikat namin. Ramdam ko agad ang init ng katawan niya kahit malamig ang gabi. Monica, stop carrying everything alone. Pagkatapos niyang sabihin iyon, marahan niyang hinawakan ng kamay ko. Simpleng hawak lang yon, pero parang doon ko biglang naramdaman kung gaano ako kapagod sa buhay. Hindi ko namalayang tumulo na naman ang mga luha ko. Mabilis niya akong nilapitan at marahang pinunasan ang pisngi ko gamit ang mga daliri niya. Don't cry. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Niyakap ko siya habang umiiyak. At sa pagkakataong yon, hindi na ako si Monica na matatag. Hindi na ako yung OFW na pilit kinakaya ang lahat. Isa na lang akong babae na pagod na masaktan. Mahigpit niya akong niyakap habang hinahaplos ang buhok ko. At habang nasa mga bisig niya ako, pakiramdam ko ligtas ako. Unti-unti niyang inilapit ang mukha niya sa akin hanggang maramdaman ko ang marahan niyang halik sa noo ko. Sinundan yun ng halik sa pisngi, sa leeg, hanggang muli niyang hinanap ang labi ko. Mas mapusok ang halik namin ng gabing iyon. Parang pareho naming gustong takasan ang lungkot na matagal naming kinikimkim. Mahigpit niya akong hinila palapit sa kanya habang marahan akong napapahawak sa dibdib niya. Ramdam ko ang bigat ng paghinga niya habang mas lalo niyang pinapalalim ang halik namin. Monica, bulong niya habang magkadikit ang mga noo namin. Hindi ko alam kung kailan ako tuluyang bumigay. Ang alam ko lang,
Gusto kong maramdaman na mahalaga ako kahit isang gabi lang. Dinala niya ako sa kwarto niya habang nakayakap ako sa liig niya. Pagdating namin doon, marahan niya akong inihiga sa kama na parang sobrang ingat niyang baka masaktan ako. Walang pagmamadali sa mga kilos niya. Bawat haplos niya, parang gustong iparamdam sa akin na maganda ako, na babae ako, na may halaga ako. Habang hinahalikan niya ang leeg at balikat ko, hindi ko napigilang mapapikit. Ang mga kamay niya, dahan-dahang gumagalaw sa bewang ko habang mas lalo akong napapalapit sa kanya. At sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, pakiramdam ko hindi ako ginagamit. Pakiramdam ko minamahal ako. Kinabukasan, habang nagluluto ako ng almusal, hindi ko mapigilang mapangiti mag-isa habang naaalala ang nangyari sa amin ni Amir. Pero kasabay ng saya, nandoon pa rin ang guilt. Hindi ko alam kung tama pa ba ang ginagawa ko. Hindi ko alam kung may karapatan pa ba akong sumaya. Pero bago pa ako tuluyang lamunin ng isip ko, biglang tumunog ang cellphone ko. Si Ralph. Pagkasagot ko pa lang, galit agad ang bungad niya. Monica, bakit hindi ka pa nagpapadala? Isang buwan na akong walang natatanggap dito. Napapikit ako habang pilit pinapakalma ang sarili ko. Ralph, saan ba napupunta ang mga padala ko ni wala akong nakitang nahulog mo sa lupa? Biglang tumaas ang boses niya. Kung ano-ano kasi pinapaniwalaan mo, ako na nga nag-aasikaso dito. Talaga? Yung pagsusugal mo? Yung pag-iinom mo? Yun ba ang pag-aasikaso? Sandali siyang natahimik, pero maya-maya narinig ko ang boses ng isang babae sa kabilang linya. Hon, bilisan mo na. Parang biglang nanlamig ang buong katawan ko. Nanginginig akong napahawak sa mesa. Ralph? Sino yon? Nataranta siya. Wala yon. Kapitbahay lang. Pero alam kong nagsisinungaling siya. Ramdam ko agad. Hindi ganoon magsalita ang simpleng kapitbahay. At doon tuluyang nabasag ang natitira kong pagmamahal sa asawa ko. Habang ako dito nagpapakahirap para sa atin, may iba ka palang babae? Biglang suminghal si Ralph. Ikaw nga umalis, di ba? Ako dito mag-isa. Ano gusto mo habang buhay kitang hintayin? Parang piniga ang puso ko sa narinig ko. Hindi ko na maalala kung paano ko na ibaba ang tawag. Ang alam ko lang, tuluyan akong napaupo habang umiiyak. Narinig ni Amir ang lahat mula sa may pintuan. Mabilis niya akong nilapitan at niyakap. Mahigpit, mainit. Parang ayaw niya akong pabayaang bumagsak. I told you, he doesn't deserve you. Lalo akong napaiyak habang nakakapit sa damit niya. Amir, pagod na ako. Marahan niyang hinawakan ang mukha ko at pinilit akong tumingin sa kanya. Then stop hurting yourself for someone who already left you emotionally. Tumitig siya diretso sa mga mata ko bago marahang nagsalita. You have me now. At sa mga sandaling yon, doon ko unang naisip ang bagay na kinakatakutan kong aminin sa sarili ko. Mas nararamdaman ko ang pagmamahal kay Amir kaysa sa sarili kong asawa. Pagkatapos ng gabing yon, pakiramdam ko tuluyan nang nagbago ang buong buhay ko. Hindi na pareho ang tingin ko kay Ralph at lalong hindi na rin pareho ang tingin ko kay Amir. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman na ang lalaking nasa Pilipinas ay asawa ko na lang sa papel, habang si Amir naman ang unti-unting nagiging tahanan ko dito sa Pakistan. Mas naging maalaga si Amir sa akin pagkatapos niyang marinig ang lahat tungkol kay Ralph. Kapag napapagod ako, siya mismo ang nagsasabi na magpahinga muna ako. Kapag gabi naman at hindi ako makatulog, sasamahan niya akong uminom ng tsaa sa veranda habang tahimik kaming nakatingin sa ilaw ng syudad. Hindi ko namalayang habang tumatagal, nasasanay na akong nandyan siya. Nasasanay na akong may naghihintay sa akin. May nag-aalala sa akin. May yumayakap sa akin kapag umiiyak ako. At iyon ang pinakakinatakot ko. Dahil alam kong habang mas lalo akong sumasaya kay Amir,
Mas lalo kong tinatalikuran ang buhay ko sa Pilipinas. Pero hindi pa doon natapos ang lahat. Ilang linggo matapos ang huli naming pag-uusap ni Ralph, nagsimula akong makaramdam ng kakaiba sa katawan ko. Madalas akong nahihilo pagkagising sa umaga. Minsan naman nawawalan ako ng gana kumain. Tapos maya-maya bigla akong magugutom. Noong una inisip ko baka dahil lang sa stress at pagod. Pero habang tumatagal, may isang bagay akong napansin. Delayed na ang buwan ng dalaw ko. Bigla akong kinabahan. Habang mag-isa ako sa kwarto ko, napahawak ako sa tiyan ko habang paulit-ulit na may bumubulong sa isip ko. Wag naman sana. Dahil sa totoo lang, matagal ko nang tinanggap na baka hindi talaga ako magkaanak. Ilang beses na kaming nagpatingin noon ni Ralph at sinabihan akong mahina raw ang posibilidad na mabuntis ako. Pero bakit parang iba ang pakiramdam ko ngayon? Kinabukasan, nagpaalam ako kay Amir na may bibilin lang ako sa botika. Hindi ko sinabi agad ang dahilan dahil ako mismo natatakot malaman ang katotohanan. Pagdating ko sa bahay, nanginginig ang mga kamay ko habang hawak ang pregnancy test sa loob ng banyo. Pakiramdam ko halos hindi ako makahinga habang hinihintay ang resulta. Ilang segundo lang ang lumipas, pero parang isang oras sa kaba. At nang tuluyan kong makita ang dalawang malinaw na guhit, pakiramdam ko biglang huminto ang mundo ko. Buntis ako. Napaupo ako sa sahig habang nanginginig. Hindi ko alam kung matatakot ako o iiyak. Ang tagal kong pinangarap magkaanak, pero hindi ko inakalang mangyayari iyon sa ganitong sitwasyon. At higit sa lahat, hindi si Ralph ang ama. Kinagabihan, hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Amir. Tahimik lang akong naghahain ng hapunan habang paulit-ulit kong hinihigpitan ang hawak ko sa maliit na kahon ng pregnancy test. Napansin agad niya na parang may mali. Monica, what happened? Hindi ako agad nakasagot. Dahan-dahan kong inilapag ang pregnancy test sa mesa. Nanlaki agad ang mga mata niya. You're pregnant? Tumulo agad ang mga luha ko habang mabilis kong tinakpan ang mukha ko. Amir, hindi ko alam ang gagawin ko. Mabilis siyang lumapit sa akin habang hawak ang mga balikat ko. Hey, look at me. Unti-unti akong tumingin sa kanya habang umiiyak. My husband will hate me. My family will hate me. Everyone will judge me. Pero laking gulat ko nang marahan niya akong yakapin. Walang galit, walang takot, walang pag-aalinlangan. Monica, listen to me. You are not alone. Mas lalo akong napaiyak habang nakakapit sa damit niya. This child is ours, and I will take responsibility. Napahawak ako sa dibdib niya habang umiiyak dahil hindi ko inakalang yon ang maririnig ko mula sa kanya. Sa gitna ng takot ko, si Amir pa ang unang taong nagparamdam sa akin na may karapatan akong hindi matakot. Kinabukasan, matagal akong nakatulala sa bintana ng kwarto ko habang iniisip ang lahat. Paano na ako? Paano kung malaman ito ng pamilya ko? Paano kung umuwi akong buntis ng ibang lalaki? Paano kung husgahan ako ng buong barangay namin? Pero habang iniisip ko yon, unti-unti ring pumapasok sa isip ko ang isa pang katotohanan. Nasaan ba si Ralph sa lahat ng paghihirap ko? Noong umiiyak ako mag-isa dito sa Pakistan, wala siya. Noong nilustay niya ang perang pinaghirapan ko, wala siyang konsensya. Noong naghanap siya ng ibang babae habang asawa niya ako, hindi niya naisip ang mararamdaman ko. Samantalang si Amir, kahit nagsimula kami sa maling paraan, hindi niya ako pinabayaan. Isang gabi habang magkatabi kaming nakaupo sa veranda, marahan niyang hinawakan ang tiyan ko bago siya tumingin sa akin. You can stay here with me. We can build our own family. Hindi ako agad nakasagot. Dahil sa totoo lang, gustong-gusto ko yung paniwalaan. Gustong-gusto kong piliin ang lalaking unang nagparamdam sa akin na mahalaga ako bilang babae. Pero sa kabilang banda, alam kong maraming tao ang huhusga sa akin. Kaya ngayon, dear admin, humihingi po ako ng payo.
Masama po ba akong babae kung gusto kong piliin ang lalaking tunay na nagmahal sa akin kahit hindi siya ang legal kong asawa? Mali po bang piliin ko si Amir kahit alam kong nagsimula kami sa kasalanan? May karapatan pa po ba akong sumaya pagkatapos ng lahat ng nangyari sa akin? Hanggang dito na lamang po, lubos na gumagalang. Monica, ang kwento ni Monica ay isa sa mga realidad na tahimik na dinadala ng maraming OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Minsan habang abala silang bumubuo ng pangarap para sa pamilya, sila naman mismo ang unti-unting nauubos sa lungkot, pagod at pangungulila. At sa mga panahong mahina na sila emotionally, doon dumarating ang mga desisyong hindi nila inaasahang gagawin nila balang araw. Hindi man natin alam kung ano ang tamang sagot sa sitwasyon ni Monica. Isang bagay ang malinaw, walang taong gustong masaktan, mapagod o mapabayaan. At minsan habang hinahanap natin ang pagmamahal at pag-aaruga na matagal nating hindi nararamdaman, may mga pagkakataong napupunta tayo sa sitwasyong magpapagulo sa puso at konsensya natin. Kayo mga kabayan, ano ang masasabi ninyo sa naging desisyon ni Monica? Tama bang piliin niya si Amir na tunay na nag-alaga at nagmahal sa kanya? O dapat pa rin ba siyang bumalik kay Ralph kahit paulit-ulit siyang nasasaktan? I-comment ninyo ang inyong opinyon dahil gusto naming marinig ang boses at pananaw ng bawat isa sa inyo. At syempre mga kabayan, gusto rin naming malaman kung saang bansa ninyo pinapanood ang videos natin. Kayo ba ay nasa Hong Kong, Saudi, Dubai, Qatar, Singapore, Taiwan, Canada o baka naman nasa barko habang nanonood? I-comment ninyo ang inyong bansa para mabati namin kayo sa susunod nating mga videos. At kung gusto ninyo pa ng mas matinding kwento ng pagtataksil, tukso at lihim na relasyon, panoorin ninyo ang isa pa nating kwento na pinamagatang misis ng seaman, gabi-gabing binebembang ng boy. Sigurado kaming mabibigla rin kayo sa mga revelasyon at pangyayaring hindi ninyo inaasahan sa kwentong yon. Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo ng kwentong ito. Kung may kwento rin kayong gustong ilabas, mga liham ng sakripisyo, pangungulila, tagumpay o pagkatalo bilang OFW, bukas ang channel na ito para sa inyo. Pwede kayong magpadala ng inyong kwento at igagalang namin ang inyong katahimikan at pagkakakilalan. Thanks for watching and we'll see you in the next video.